Kaya ito nga, 'di ba, dapat talaga may makulong, 'di ba? O, kagaya na lang nito ni Sara Duterte, bangag, 'di ba? Itong si Sarang Dutaing Bangag, mga kababayan, dapat din makulong na 'to. Oh, dahil fail nga siya, 'di ba? Fail nga siya sa ano, sa tira mo ako panty ka. Dahil nga ano, dahil nga di pa kami nag-lunch guys. Dito na kami nag-lunch sa cafe. So dahil nga sa ni Sara Duterte na bangag, mga kababayan. Dahil nga sa kagustuhan niya na maligtas yung sarili niya. Oh, nag-request siya ng closed door meeting kay Pangulong Bongbong Marcos. Ang kaso, mga kababayan, hindi nga napagbigyan. Yung damong si Sarah Bangag, hindi po napagbigyan. Oh, kaya anong ginagawa niya ngayon? Anong gagawin nila ngayon? As usual, titirahin na naman si Pangulong Bongbong Marcos. Sisirain na naman. Diba? Usual, ganyan ang gagawin nila. Sisirain na naman nila si Pangulong Bongbong Marcos kasi feeling ko, may kinalaman ito sa ilalabas na warrant of arrest sa kanya ng NBI. Di ba, Ma'am Dali Babes? Shoutout sa'yo, Ma'am Dali Babes. Di ba? Hello, like Dan, Boss Pirador Piqua, please contact me. Okay po, Ma'am Dali Babes. Sige po. Kunin ko po yung messenger nyo kay Mr. Sponsor, ha? Kunin mo nga, message mo si Mr. Sponsor. Iano natin sa secretary natin. Ayan, salamat Ma'am Dali Babes, ha? Sige po. Mag-message po ako sa inyo. Gamit ko po yung Red Mac short, Ma'am Dali Babes. Tanungin mo si BPM. Si Mr. Sponsor. Ha? Diba? Back to the topic. May kinalaman, itong papalabas na warrant of arrest ni Sara Lustay Bangag Duterte, mga kababayan, dito sa paghingi niya ng closed door meeting. Diba? Ang sabi nga ni Jose Claire Castro kanina sa press briefing, wala pang, I have your FB account na, Boss Kikwa. Ganun po ba? Meron na pala ako. Message nyo po ako, Ma'am Dali Babes. Baka na baka natabunan. Baka natabunan po. Kasi, eto mga kababayan, bukod na sa bukod sa closed door meeting na yan, eto pa ang isa na kinakabahan si Sara Lustay Bangag Duterte. Yung pagbaliktad. Oo naman po, can we friends on FB, Ma'am Dali Babes? Ang problema, WhatsApp, okay lang po. Wilfried, shoutout po. Ito pa ang kinakatakutan ni Sarang Bangag Duterte, mga kababayan. Ano po? Itong paglabas ni Acosta. Kasi alam niya mga kababayan, no? May tendency bumaliktad si Bongo at si Amy Marcos sa paglantad ni Acosta. Ang ina mo, ha? Wala talaga ligtas si Sara Lustay Buday dito, mga kababayan. Walang ligtas tong hayop na to. Tayo kung bakit, ha? Lahat na ng krimen pinasok niya. Anong ng puhusang galao? Lahat na po ng klase ng krimen pinasok na nitong hayop na to. Diba? Eto, babasahin natin sa balita. Ayon sa ABS-CBN. Okay? Direkta pong itinuro ni Gina Acosta, si Vice President Sara Duterte, bilang pinagmulan ng utos na mag-disburse ng confidential fund kay Colonel Raymond Lachica. Ina mo, yari ka rito. Yari ka rito. Eto, mga DDS, i-debunk nyo si Acosta. Huwag kami i-debunk nyo, ha? Oy, Bayaderos, huwag kami ang i-ano nyo. Huwag kami ang i-debunk nyo. Ang i-debunk nyo si Acosta. Yung dating bata ni Sara Lustay Bangag Duterte
sa OBP. Oh, ito ito ang mahalagang ano, kailangan pag-usapan natin. Oh. Hindi raw sariling ayon kay Acosta to statement ni Acosta. Ang sabi niya, hindi ano to? Ang sabi niya, hindi raw sariling desisyon ni Acosta ang paglabas ng pera. Ayon sa kanyang mismong testimonya, utos ito mismo ng Vice President na si Sara ang kanyang sinusunod. Ibig sabihin mga kababayan, hindi gagalaw si Acosta kung hindi sinabi ng hindot na si Sara na to. Itong bangag na ito. Hindi gagalaw si Acosta mga kababayan. Dahil bakit po? Dahil kung hindi yan inutos, di ba, mismo ni Sara Duterte, bakit siya kukuha ng pera? Bakit siya, di ba, magdi-disperse ng pera? Napaamin siya napaamin siya ng prosecution, mga kababayan. Hindi na po, ito mga kababayan, malinaw na malinaw, na hindi na po ito, basta-bastang lang, gawa-gawang kwento. Ito po ay nangyari sa katotohanan at pinatotohanan po ni Acosta mismo. Acosta itself ang nagpatotoo nito. Nagumalaw siya, nag-disperse siya ng pera na utos ni Sara Lustay Bangag Duterte. At dito, ito nga mga kababayan, tuloy natin itong balita na sabi ng ABS-CBN. At dito pumasok ang malaking problema para sa depensa. Di umano, ay kung na-disbursement ay ginawa sa paraang labag sa mga patakaran sa paggamit at pag-liquidate ng confidential fund, hindi sapat na sabihing subordinate lamang ang humawak o naglabas ng pera, which is totoo. Yun yung sinasabi natin Ito mga kababayan mga kabengador. Ito yung lagi natin sinasabi. Hindi pa pwedeng yung katulong mo. For example, katulong mo, pupunta ng bangko mo at sasabihin lang doon, pengi daw po si ma'am si sir ng 200,000 pesos mamimili. Hindi pa pwede. Meron ka sariling bangko. Di ba? Kaya nakakatawa itong si Sara Nakakatawa itong mga DDS supporter. Hindi po nila kayang ipaliwanag mismo. Kasi mismo ang defense team mga kababayan, hindi po madepensa ng maayos yung sinabi mismo ni Acosta. May nakapagsabi ba? Or depensa ng maayos sa sa defense team? Wala po, di ba? Admin Jovi, shout out Admin Jovi. Di ba? Wala po, walang lakas ng loob or walang sapat ng lakas ng loob ang defense team na pabulaanan ito. Di ba? Dahil si Acosta na mismo naglaglag kay BP Sara niya Wala na siyang magawa roon. So, ibig sabihin, mga kababayan, ibig sabihin, kung direkta, ang sinabi niya, sino yung mga Sino yung mga ginawang Mary Grace Piatos? Sino yung mga pinagbigyan ng pera na yun? Di ba? So, matik mga kababayan. May katotohanan yung sinasabi ni Madriaga. Yung statement ni Madriaga nagmamatter dito sa statement ni Acosta mismo. Nagko-connect sila. Kasi bakit? Kasi nga po, kung susumahin nyo itong sinasabi ni Acosta rito at yung statement ni Madriaga, di ba? Pasok na pasok sa baka. Kaya nga dinimanda niya ulit si Madriaga. Naghain ulit siya kay Madriaga ng kaso. Kasi bakit po? Kasi, di ba? Gusto na niya mabulok si Madriaga sa loob. Ngayon, patunayan ni Sara na na mali yung sinabi ni Madriaga. Yung statement, under oath yun inano yun sa kanya. Inilaban kay Sara yun. At titindig po ulit si Madriaga. Saan? Diyan po, sa Senado.
wala pa si Madriaga dyan, saka wala pa si Trillanes dyan, mga kababayan. Nasasaid na ang kampo ni Sara Lustay Buday. Diba? Tuloy natin Ang testimonya ni Acosta ay direktang nauugnay sa mismong Vice President sa utos na nagpakilos sa pera. Nagpakilos sa pera. At kung mapapatunayang bawal ang disbursement na iyon, lalong nagiging mabigat ang testimonya. Hindi lang nangyari sa ilalim ng kanyang opisina. Ayon sa kanyang sariling opisyal, nangyari ito dahil sa kanyang utos. Malinaw na malinaw yan. Yan ang sabi ng ABS-CBN. Yan ang nakasaad dito sa balita ng ABS-CBN News. Na malinaw po mga kababayan, na yung sinabi ni Acosta ay hindi direktang galing sa kanila. Yun po ay direktang utos na nanggaling kay Sarang Bangag Lustay Duterte. Yan Kaya si Acosta Yan diba? Paano mapapasinungalingan ni Sara yan? Kung yung defense team nga niya, naiipit na, nababato na ng laptop. OJT ba? Pati si Kiray, sorry Kiray, kamukha mo kasi. Pati si Kiray kinuha na, pati yung kamukha ni Kiray kinuha na, yung OJT mga kababayan. Pati yung OJT kinuha na, di ba? Anak ng toko. Lahat ba matinong, dapat si rito kinuha niya, si Libayan. Ay hindi, na-disbar na pala. Sayang Sa katuta kasi kaso nun no? Kaya nagpahaba na ng mukha, di ba? Nagpa-long hair na. Ganon yung mga itsura ng mga na lang. Bumaksak na rin yung channel kasi walang kredibilidad. Di ba? Kaya, mahirap sa mga taong nakampi kay Sara Buday Bangag Duterte. Minamalas po. Real talk. Minamalas sila. Di ba? Si Cayetano, imbis na nananahimik ang buhay, nahalungkat tuloy yung mga flood control ghost project nila. Diba? Pati yun sa C6. Pahinga natin dun sa C6. Pahinga natin. Pahinga po natin ta. Wait lang. Alam ko meron dito yung wait lang yung sa Billionaire News. Sa Billionaire News yun. Ito. Wait lang. Napin lang natin mga kababayan. Duterte ata yung sabi ko tanggalin yung idol ata si Basta. Sino? Uy, salamat pala doon sa mga nag-share ng video natin sa Facebook Dami na nating basher. Asar na asar sila sa akin. Kaya na intro ko ba naman putangin na mo Sara. Bad trip sila Aso na yon? Wala na ba tao? Wala na? Ito. Ito pakinggan natin ito. The political bailiwick of Senator Alan Peter Cayetano. In a social media post Saturday, Lacson said his team continues to run after leads to sustain the momentum they have built since launching their probe into the alleged irregularities surrounding Taguig's low protection and FTH projects. Lacson said their objective remains clear, to follow the facts wherever they may be. Wait lang, mahina wait lang. Ito.
sana this time ay talagang mabigyan ng tamang pansin, Robert. Kasi naalala ko nga si Senator Lacson, pinanganak pa lang yan, Robert. Wala nang pork barrel. Ay, totoo. O, di ba? Ako lahat naman ginagaranti yan. Lahat ng tao. Walang magsasabing hindi yan totoo. Kaya nga, ang ano ko is bakit may mga aligasyon na meron daw, anong tawag doon? Leader, sabi kakalakman, friendship bridge. Hindi. Hindi, Friendship? Oo. Bakit may friendship na? Kasi naisip ko, bridge, kamusta na po sa Taguig? Kakabot pa na, kasalukuyan ngayon, kasi sinatover namin lahat doon, dokumento, mga official record, pati yung at least 2 witnesses na yung nakanilang na-turnover din namin, pati yung affidavit. At kung ano pa yung karagdagan na pwedeng ibabahagi ng mga testigo na lumulog sa amin, nasa na sa ombudsman. Tinatabayanan na lang namin kung ano magiging resulta ng kanilang sinasagawang fact-finding investigation para mapunta na doon sa tinatawag natin preliminary. Ayan, tangina mo, Cayetano. Merong mga testigo laban sa'yo. Yan ang paghandaan mo at sasagutin mo. Oh. Yari ka rito. Pasok ka sa banga rito, putang ina ka. Mapupugutan ka na ng sungay dito sa gagawin ni Senator Pampilo Lacson sa'yo. Diba? Dapat sa mga ganitong klase ng tao talaga, sa mga ganitong public official, mga kababayan, diba? Hindi, sa totoo lang nakakaputang ina, diba? Yung mga ganitong klase ng public official na talaga namang samot-sari ang ginagawa sa sambayan ng Pilipino, pinapaikot-ikot, kagaya nitong Cayetano na ito, diba? Marami naman pala tumistigo at titistigo laban sa kanya. Laban sa kanya, hindi laban kung kanino, laban sa kanya. Paano sasagutin ito ni Paano sasagutin ni Cayetano? Kaya pa nag-Facebook live ang hayop na bakla. Tuloy natin. Yun. Kasi yun yung formal na investigation na kung saan kung sino man yung takbot, magdala ng notice, magbayad ng affidavit, at kung mayroong sapat na ang tawag nila doon, reasonable certainty of conviction. Opo. Kung ako sa ganung atas, sa ganung pedo, papada ng kaso na yung sa Dandigan Bayan. Opo. So, kami naman, kiwara, kasi yung mga dokumentong pinadala natin talaga namang clearing gagamit ka ng isang litrato sa 4 na proyekto na magkakaiba yung contractor, magkakaiba yung lugar. Paano nangyari yun? Yan, Isang litrato lang ang gagawin mong ang kasama sa mga liquidating instruments mo para makatingin. Kasi pag naningin ka, papadala mo yung mga proof na nagawa mo Tama. Progress bidding o completion, papadala ka ng mga pruweba na ito yung itsura ng proyekto. Paano mangyayari? Yung isang litrato, 4 na magkakaibang proyekto, magkakaibang kontraktor, magkakaibang litrato. Ito ipapaliwanag natin yung sinasabi ni Senator Pampilo Lacson, mga kababayan. Kasi sa mga hindi po nakakaalam, dati po ako nagtrabaho sa mga bidding. Bidding yung mga nagbibid na mga company, proyekto ng gobyerno. Totoo yung sinasabi ni Senator Pampilo Lacson. Kung magkakaiba ng mga kontraktor yan, masisilip ka dyan. Dahil never ever po, hindi pa pwede sa kasaysayan ng proyekto ng DPWH or kahit na anong tawag dito, sangay ng pamahalaan na lokal, iba-iba ang kontraktor mo kada magtatayo ka ng magtatayo ka ng isang project lang pero ang daming kontraktor. Hindi po pwede yun. At hindi po yun aaprubahan ng COA, mga kababayan. Kasi alam nyo kung bakit. Kasi po kami, dun sa company namin, ang mga pinoprovide po namin, mga camera, computer, mga CCTV camera, computer, aircon, installation, yan. Yan po yung binibidding namin. Yan yung kinukuha namin sa bidding. At yung sinabi ni Senator Pampilo Lacson, na pag nag-liquidate ka, kailangan mo ay yung tamang impormasyon at tamang na bidding po, nakapasok sa bidding. Which is, for example, kami, yung mga presyo namin, okay, at doon na po papasok yung mga anomalya. Hihingan po ng resibo. For example,
yung mga yung mga company o yung mga direct supplier namin, kukunin yan ng OBP for example. Kuwari sa computer, kukunin nila yan. So para madagdagan, yung ma-cover up yung kanilang yung kanilang kinupit or ninakaw, kakausapin yan direct supplier. Kakausapin yan, sila na magbabayad ng BIR. Oh. Kasi may mga ganun eh. May mga ganun po. Ano sila, o yung iba ginagawa ganito. Lalo na pag mga ganyang milyong piso ang pinag-uusapan. Ang ginagawa dyan ng iba, na sangay ng gobyerno or local government na ahensya, ang ginagawa po nila, pinapasali nila yung contact nilang direct supplier. Kasabwat na po. At sila na po yung ipapanalo or kukuhanin ng OBP. Idadaan lang yan sa public, yung tinatawag na public bidding. Meron akong mga yung mga ganyang klase ng impormasyon na alam ko yung kalakaran. Kasi kaya nga ako umalis diyan sa mga bidding na yan kasi nakakalula mga kababayan, sa totoo lang. Nakakalula. Biruin mo, pasok ka sa mga bidding na ganyan tapos pag nakakuha ka ng project sa gobyerno, puta galing sa nakaw yung papakain mo. Kasi kaming, for example, ako yung nanalo sa bidding, bibigyan pa kami ng porsyento dyan. Bibigyan pa kami ng percentage dyan sa project na yan pag-release ng budget nila. Kaya hindi ko kinaya yan eh. Imaginein mo, tangina, ibabayad sa'yo, nakaw, galing sa nakaw. Kaya yung mga liquidation yan, alam ko po. Alam ko kung paano yung attachment ng acknowledgement receipt together with the original receipt, OR. Yan yung hindi ma-debunk. Yung sinasabi, bakit confidential fund nga bakit kailangan pa ng resibo? Bobo. Diyan mo makikita kung gaano ka bobo ang mga DDS. Sa lahat ng klase ng transaksyon, lalo-lalo na government official ka, lalo-lalo na pondo po yan na nanggaling sa taxpayer. Hindi lang naman ikaw ang taxpayer dito sa buong mundo, buong bansa. Diba? Buong Pilipino nagbabayad ng tax. Diba? So deserve namin na malaman kung talagang tama yung liquidation mo. Hindi mo pwede yun sa mga sinasabi nila Banat Bay, nila J. Guevara, yung regarding sa mga OR na yan, regarding sa ba't nawanapan ng resibo, diba? Bobo kayo. Apakabobo nyo sa totoo lang. Kasi nga, wala kayong karanasan sa mga public bidding. Ako hindi sa pagmamayabang mga kababayan, ako po, manager po ako ng kumpanya namin doon sa mga bidding, doon sa company or marketing company. Nakikipag-public bidding po kami. Okay? Ako 5 minutes na lang tayo. Kaya alam ko, yung OBP, na po yan, luto na yan. Never kaming never kaming nanalo. Nakipag-bidding ako dyan, sa CCTV camera. Hindi po kami manalo-nalo dyan. Kahit napakamura na ng namin. Oo, napakamura ng CCTV namin. Na kinukuha na namin na direct supplier from China. Hindi kami makuha-kuha dyan sa Office of the Vice President na yan. Utang ina, yung gusto pala kasi niyang CCTV camera worth 30,000 pesos. Di ba talo? Di ba trantado? Saan merong 30,000 na CCTV? Sige nga. Di ba? Magkano lang yung, alam nyo, kung pwede ko nga lang ipakita dito yung mga documents ko for public bidding. Magugulat kayo sa mga presyo namin. Ang bababa. Kasi direct supplier yun eh. Direct supplier from China. Copyrighted. Hindi, okay lang. Di ba?
Oh, 5 minutes to go mga kababayan, malulobat na tayo. Pero at least naka-live tayo ngayon, 'di ba? Kasi wala pong wifi sa bahay. Hindi, 5 minutes na lang din naman ako. Bakit? Palobat na rin eh. Saka mag 1 hour na rin. Oh. Yan yung sinasabi natin. Wala nang kawala dyan si Sara Lustay Bangag Duterte. Dahil bakit po? Dahil diyan sa mga mga confidential fund na yan na hindi niya maipaliwanag ng tama at hindi niya malatagan ng resibo at hindi niya maipaliwanag kahit mga defense team niya hindi maipaliwanag ng maayos kung sino yun sila. Mary Grace Piatos, Andy Lim, tapos si pangalan Joseph Pikit ba yan? Anong pangalan? Joselito Pikit ba? Joselito Pikit. Joseph Pikit ba yun? Oh. Kahit mga niya, defense team niya, hindi maipaliwanag. Diba? Kung saan at kung sino, diba? Kung saan nakuha at kung sino yung mga tao na yun. Elias daw, sabi nila. Elias. Kung alias yan, mga kababayan, kung alias yan, dapat supposed to be naka-indicate doon sa resibo, acknowledgement receipt, yung mga pangalan. Hindi alias lang. Tapos hindi pa naka-indicate kung alias lang yun. So, kumpirmado, di ba, inaccept ng COA na legit yung mga pangalan na yun, hindi alias. Kasi wala naman naka-indicate na those people are alias. And the real name below, beside alias name. Yung mga ganun bad tipo. Kaso wala di ba mga kababayan? Real talk, wala. Tapos sasabihin ng mga DDS na tanga, ba't nyo hahanapan ng yan na nga. Yan na nga yung mga pangalan, alias. Diba? Bakit hindi mailatag? Ba't hindi mapakita kung sino yung mga tao na yun? Diba? Hindi maipakita. Ayan, Mary Feno says shoutout po. Ayan, mega love shoutout. Di ba? Kaya ako naniniwala ako, mga kababayan. Naniniwala ako. Kaya siya nahingi ng closed door meeting kay Pangulong Bongbong Marcos para isalba yung kanyang sarili sa 2028. Kaso ang problema, mga kababayan, hindi raw pinapansin. Ayon sa ating source, hindi pinapansin ang OBP, ang Office of the Vice President, yung kanilang mga tawag. Kaya di ba sinabi ni Yusek Claire Castro, wala pang confirmation regarding sa request kasi nga hindi hindi kinausap ni Pangulong Bongbong Marcos. Di ba? Denied. Kaya iyak na lang yung mga didilis na patuloy na naninira kay Pangulong Bongbong Marcos. Ganyan naman ang gagawin nila Dahil denied sila. Di ba? Dahil denied sila at hindi pinayagan ni Pangulong Bongbong Marcos na kausapin sila. Di ba? Wala na silang magawa. Deny Di ba? Monster killer. Paring yan. Pakinggan nyo to Ito nagba-viral ngayon to. Ewan ko sino tong gago na to. Pero panoorin nyo tong gago na to. Lakas mang asar sa mga DDS, mga kababayan. Kawawa si Sara. Kawawa kaya si Sara. Viral ngayon tong tarantado na to Triple kill. Ito. Dominate. Asa na ba yun? Ito. Red. Viral tong gago na to. Nasa ilang daan libo na views nito hayop na to. Isa rin sa Sara, muko ka na, uy. Thank you. Ito. Napin lang natin Red na. Saan ba yun? Ayun. Sa red ba yun? Sa red ba yun? Wait lang. Ito, ayan Kabilador Pikwa. Ito. Tarantado to. Nagba-viral to, Lord. Ang dami niyang basher ngayon. Ano, putangin mo, Sara, hindi ka pinagbigyan. Hihina mo, kapal kasi ng mukha mo. Hindi ka na, bibigyan ni Pangulong Bongbong Marcos. Alam mo kung bakit?
bakit ka kasi, di ba? Manang-mana ka sa tatay ng barko at habakan na nandun sa tahig at nakakulong kasi namingkir na kakulong. Yung mga mo, nakakalagat. Sabihin mo, pagtanggol ka, pati ka bubuo, pagtanggol. Tangina mo viral na yan. Nagba-viral tayo ngayon dahil asam na po, na-denied. Oo. Na-denied po yung kanilang lustay. Yung kanilang Sara Buday lustay. Dininay po. Butay. Na monster kill. Content na ako ng lahat ng content creator ni Sara Buday. Pasensya na. Hindi ko gusto saktan ng feelings nyo. Pero ganun talaga. Diba? Tanggapin nyo yung katotohanan. Denied is denied. Wala kayong magagawa. Kung ayaw na makipag-reconcile ni Pangulong Bongbong Marcos, wala tayong magagawa dyan. So hanggang dito na lang mga kababayan. Ma'am Dali Babes, mag-chat po ako sa inyo. Ma'am Del Rosario, ayan. Cereza Force family natin. At sa VMB family at M. Cervera Forever family natin. I love you so much guys. Mga kabengkador natin nakasubaybay magmula noon hanggang ngayon. Antabayanan nyo po ako sa aking Facebook page, no? Dahil marami na naman tayong papaiyakin mga didilis doon. So agad dito na lang muna, magkita-kita tayo ulit mamaya. No? Pag naging okay ang signal namin, hopefully okay na signal sa bahay, no? Yung wifi natin. At magsama-sama. Wanted ka na boss sa mga DDS. Oo nga eh. Wanted na tayo sa mga DDS. Sang katutak na content ang ginawa sa atin. Pakita mo ngayon. Ito nga, pakita ko sa inyo yung isang content. Yung isang content ng isang DDS. Ito, umiiyak. Umiiyak. Kaya nga sabi ko nga, huwag kayo iiyak. Wala iyakan. Diba? Kinontent ako eh. Ito daw yung tama yung kagigising mo. Ayan Ano, putang ina mo, Sara, hindi ka pinagbigyan. Ina mo, kapal-bal din ang mukha mo. Hindi ka na, pagbibigyan ni Pangulong Bongbong Marcos. Alam mo kung bakit? Bakit ka kasi, di ba? Manang-mana ka sa tatay ng barko at habakan na nandun sa tahig at nakakulong kasi namingkir na katulong. Yung mga nakakalagat mo. Sabihin mo, pagtanggol ka ng pagtanggol, pati ka bubuo mo, pagtanggol na nila. Una sa lahat, kupal, bago ka magtatalak dyan, magtanggal ka muna ng muta mo. Wait lang, tanggal tayo muta. May muta doon. Sabi mo, sorry kay gising mo. Sorry, kakagising ko lang yan. At gusto kong barurutin si Sara Lustay. Pasensya na, DDS. Dahil kahit mismong muta mo, gusto nang kumawala sa'yo dahil hindi totoo yung mga pinagsasabi mo. Gusto nang magprotesta ng muta mo sa katawan mo. Pangalawa, Ginayo pa yung tawa. Ginagaya yung tawa ko. Ang puta, hindi naman organic. Iba talaga mga DDS, no, mga babae. Iba talaga pag DDS. Pilit na pilit, no? Gagaya ka rin lang ng tawa. Hindi pa yung legit, di ba? Nakita niyo na ba yung sayo ko? Di ba? Yun ang legit, organic, di ba? Tangina, may nasayaw bang ganon? Di ba? Wala nasayaw ng ganon. Tayo na to as sinyon, pinasayaw na naman ako. Di ba? Bakit yung original natin? Yung sayaw ni Nyolo. Hindi. I'm laughing at you. Tignan nyo kasi yung... Ito yung original nun, guys. Walang tugtog. Wala kasing tugtog yun. Ngayon, ito organic. Ano walang tugtog? Ganito, mga DDS, Ang panis. Overkill kayo. So, sige na, mamaya na lang ulit, ha? Ito, last na. Meron na po niya. Meron pa? Last na daw, wait lang. Last na Ayan. tayo. Wait lang. Ito, talaga to? Himba to eh. Nasaan?
Hindi, ano yan, copyright. Hindi. Yan, mga dancer. Tayo na panis. Ayan, mga bengado. Talentado. Sir, I miss you. Banat, your dance is amazing. Pag magkasama kami ulit ni Nyolo, sasayawan namin kayo. Yung kami kasi mga bengador, mga kababayan, talentado kami. Yung mga banateros, tarantado. Kami, talentado. Yung mga banateros, yun, mga literal na tarantado yun. Maniniyot nga ng minor de edad. Maniniyot ng minor de edad. Pakita mo na kasi changes pa yung pili-pili mo sa kilig. Kaya nga. Jay, tingnan mo ang puti ng kiligili ko, Jay. Diba, maputi pa sa batok mo, Jay. Kilikili mo mukha ni Dada. Grabe ka. Sabi ni Mrs. Jay, yung mukha mo raw, kakutis ng batok ng kilikili ni Dada. Tapos yung kilikili na, ako sa mukha ni Dada. Sige na, mamaya na ulit mga kababayan. Salamat po. God bless everyone. Mamaya na lang. Palobat na ako. 1% na lang. Bye-bye. Gangster, you know, we do that better than anybody. I bet you got it twisted, you don't know who to trust. So many player hating niggas trying to sound like us. Say they ready for the front, but I don't think they know it. Straight to the depths of hell is where them cowards going. Well, all you still down, nigga, holler when you see me. And let these devils be sorry for the day they finally free me. I got a caravan of niggas every time we ride. Hitting motherfuckers up when we pass by. Until I die, live the life of a boss player, cause he